Kabanata 171 hanggang 175. Nang marinig ang mga salita ni Alex, nanlaki ang mga mata ng lahat, na parang nag-hallucinate lang. Nobody si Priscilla noon pa man sa Devil Coven, side character lang siya. Hiniling lamang nila sa kanya na sumali sa club dahil siya ay mukhang pushover, kaya maaari nilang utusan siya na patakbuhin ang mga ito para sa kanila, tulad ng isang alipin. Gayunpaman, ito ay dapat na isang biro para sa pagpapadala ng isang walang katulad niya sa entablado upang talunin si Trevor. Pagkatapos ng lahat, kahit sinong bulkir sa California State University ay maaaring talunin si Priscilla sa isang iglap. Natigilan din si Priscilla, nagmamadaling iwinagayway ang kanyang mga kamay bilang pagtanggi. Ako, hindi ko magagawa yon. I can't fight on stage, let alone defeat him. Paano ako makakaakyat doon at kalabanan siya kung natalo din si Sis Henderson sa kanya? Sagot ni Alex, di ba sabi mo maniniwala ka sa akin? Trust me, siguradong mananalo ka sa laban. I-analyze ang natalo, ngunit hindi ibig sabihin na gagawin mo rin. Sige na, kaya mo yan. Lahat ng taga-Devil Coven ay nakatingin kay Alex na may pagtataka sa mga mukha. Iniisip na siya ay baliw. Just then, Annalise, who limped over with the help of some club members, scoffed, mahina si Priscilla Paytas, hindi niya ako kayang talunin kahit na gumamit lang ako ng daliri. Ang pagkakaroon niya sa entablado ay katulad ng pag-akay sa kanyang pagkamatay. Habang nagsasalita, pinalaki ng husto ni Annalise si Alex. Habang naglalakad sila papunta sa clubhouse kanina ay hindi siya pinansin ni Annalise. Ngayon lang siya nakuha ng outsider na ito matapos mabunyag ang intimate relationship nila ni Michelle. Gayunpaman, kahit anong tingin niya sa kanya, ang lalaki ay masyadong katamtaman. Wala siyang maramdamang kakaiba sa lalaki. Nabigla rin si Michelle kaya tinanong niya si Alex, "Hoy, anong balak mo?" Hindi man lang lumaban si Priscilla, she's just an errand girl. Ang personalidad ng maliit na diablo ay kasing purot na maaari. Kahit sino pa ay hindi magiging mapurol, lalo na sa harap ng taong kausap nila. Gayunpaman, hindi niya yun pinansin. Namula ang mukha ni Priscilla, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Nakanganga ang kanyang mga ngipin, sinabi niya, "Sige, aakyat ako dyan." Ayaw na niyang murahin pa ni Annalise at Michelle. Ang kanilang mga salita ay tumusok sa kanyang puso, ang mapang-uyam na mga titig na iyon mula sa iba pang bahagi ng Devil Coven ay nagpakahirap sa kanya sa pinakamatagal na panahon. Worst came to worst, bugbugin siya pero hindi naman big deal yun. Umiti si Alex na parang pinupuri. Tama na, umakyat ka na dyan. Ililibre kita ng pagkain pagkatapos mo siyang talunin. Napakamot ng ulo si Priscilla. Nagtitiwala ako sayo. With that, umakyat siya sa stage nang walang pag-aalinlangan. Nagulat ang mga miyembro ng Devil Coven na nakanganga ang bibig. Naningkit ang kanyang mga mata, tinitigan ni Annalise si Priscilla at napabuntong hininga. Umiling siya at naisip, ang tanga. Sa tingin ba niya ay isa siyang pinagpalang anak? Kung gusto mong umakyat doon at magdusa, kung gayon ay gawin mo. Gayunpaman, hindi sigurado si Michelle tungkol sa kanyang mga pagdududa. Pagkatapos ng lahat, nakita niya ang hindi makamundong kapangyarihan ni Alex. Naniniwala siya na mayroon si Alex sa kanyang manggas, ngunit hindi niya ito maisip. Gusto rin niyang makita kung paano matatalo ni Priscilla si Trevor, kaya hindi siya umimik para pigilan siya. Kaya lang uminit ang buong clubhouse dahil maraming estudyante sa universidad ang nakakilala kay Priscilla. Gulat na bulalas nila, "Ano, hindi ba si Priscilla Paytas yun? A nobody in Devil Coven, I think she's an errand girl. Anong ginagawa niya dyan? Para maglinis. Nandyan siguro siya para panasan ang dugo. May mga bahid ng dugo sa entablado, hindi ba? Oh, kaya pala, ang bawat tao'y tila nalutas lamang nila ang isang misteryo." Narinig din ni Trevor ang usapan ng mga manunood. Kaya, sinulyapan niya si Priscilla bago umatras ng ilang hakbang at sinabing, "Nandito ka para panasan ang dugo, di ba? Gawin muna. Agad, bumaba ka na agad sa stage pagkatapos mo." Napalunok si Priscilla, kinakabahan siya. Pagkatapos ng lahat, hindi siya sumuko at tumakbo palayo pagkatapos mag-ipon ng lakas ng loob. Matapos makatapak sa entablado, gumawa siya ng isang katawa-tawang tindig. Ito ang klasikong paninindigan ni Chuck Norris sa mga pelikula.
Nagsalita siya, hindi ako nandito para panasan ang dugo. Nandito ako para ipaglaban ka. Ha, ano? Nagtawanan ang lahat sa hall. Tumigil sandali si Trevor. Sino ka? Taga Devil Coven ka rin ba? Tumango si Priscilla. Oo, tama ako si Priscilla Peters mula sa Devil Coven. Unti-unting hamina ang boses niya parang nagbubulungan sa sarili. Wala akong narinig na sinumang tinatawag na Priscilla Peters. Ano ang iniisip mo na maaari mo akong haminin? Ano ang iyong rango sa leaderboard ng Devil Coven? Rango ko, ito. Inabot ni Priscilla ang isang daliri, ito ay ang kanyang pinky. Medyo nakakaloko rin ang ekspresyon niya. How dare you tanga? Naiinis si Trevor habang iniisip niya na iyon ang pakana ni Devil Coven, sa pamamagitan ng pagpapadala ng kahit sino sa entablado, o sinusubukang tumigil ng ilang oras. Sinugod niya si Priscilla at inihampas ito ng sampal. Nais ni Trevor na patayin ang walang kwentang mga ilaw ng basura gamit ang isang sampal, upang ipakita ang kapangyarihan at kamahalan ng presidente ng Green Dragons. Napasigaw si Priscilla at hinarang ito ng kanyang mga kamay ng likas. Isang daloy ng chi ang bumulwak sa kanyang katawan. Smack! Dama po ang sampal ni Trevor sa mga palso ni Priscilla. Noon lang, biglang naramdaman ni Trevor ang isang napakalakas at nakakamanhid na daloy ng enerhiya na dumadaloy patungo sa kanya. Wham! Ang buong katawan ni Trevor ay lumipad ng mataas sa riles ng entablado at bumagsak ng husto sa lupa, habang ang kanyang mahabang buhok ay nakatayo ng tuwid sa kanyang ulo. Nanginginig ang buong katawan niya, nakanganga ang bibig na para bang may lumalabas na ambon ng itim na miasma sa bibig niya. Natahimik ang lahat sa hall dahil sa gulat, hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Nanlaki din ang mata ni Michelle na hindi makapaniwala. Nanlaki ang mga mata ni Annalise, nakaawang ang bibig, hindi siya makapaniwala habang pinagmamasdan ang pangyayari. Maging si Priscilla mismo ay nabigla. Umikit na lang siya at hinarang ang sampal niya. Gayunpaman, sa pagmulat pa lang niya, napagtanto niyang wala na si Trevor, nasa labas na siya ng stage. Nagmamadali siyang pumunta sa gilid ng entablado at nahihiyang nagtanong, bakit ka nariyan? Barf. Nagsuka si Trevor ng dugo at nawala ng malay. Priscilla Peters laban kay Trevor Newman. Nanalo si Priscilla. Gulat na gulat ang mga miyembro ng Devil Coven, may mga nakapatong pa ang mga palad sa noo. Walang makapaglalarawan ng kanilang nararamdaman sa sandaling iyon. Nilingon ni Michelle si Alex. Anong ginawa mo sa kanya? Napangiti si Alex. Biglang isang malakas na huni ang nagmula sa karamihan. Nagulat ang lahat sa hiya habang ang kanilang mga puso ay tumibok ng mabilis sa takot. Ito ay isang kababalaghan dahil sa pagsabog ng panloob na puwersa, na maaaring takutin ng iba sa pamamagitan ng kapangyarihan ng isang boses. Maya-maya, tumalon sa stage ang isang lalaking nasa edad 30s na may napakalawak na aura. Ikaw, ang lakas ng loob mong saktan ang alagad ko. Putulin ang isang kamay mo ngayon din at mawala ka. Malamig na tinitigan ng lalaki si Priscilla. Nanginginig sa takot si Priscilla dahil sa nakakatakot na titig ng lalaki, hindi siya makapagsalita. Higit sa lahat, ang chi na ipinadala ni Alex sa kanyang katawan ay naubos dahil iyon ay isang beses lang na paggamit ng chi. Kung sila ay mag-aaway ngayon, si Priscilla ay nasa matinding panganib. Malamig na sulyap ni Alex sa lalaki sa entablado, sobrang galit. Kahit na ang lalaki ay isang advanced royal na ranggo na manlalaban, naglakas loob siyang pumunta sa campus ng unibersidad at sumali sa kanilang mga laban sa club. Naisip ni Alex na walang iba ang lalaking ito kundi nakakahiya. Yan ang tawag mo. Nilingon ni Alex si Michelle. At sinabing, palitan mo si Priscilla at umakyat ka roon. Nagulat si Michelle, hindi pa ako fully healed. Kung gagamitin ko ang aking panloob na puwersa ngayon, gagawin ko. Sumabad si Alex, gumaling ka na. Ano ang sinasabi mo? Subukan. Sinubukan ni Michelle na i-activate ang kanyang chi. Tila nawala ang matinding sakit sa kanyang puso, napakagaan ng loob niya na gusto niyang magsaya ng malakas. Haha, talagang gumaling ako. I knew it, gagaling ako basta hawakan mo ako. Sige, dahil napagaling mo na ako sa iyong paghipo, hindi ako magtatawaran tungkol sa aking unang halik na ninakaw mo kagabi. Malakas na sabi ni Michelle at sumisigaw habang umaakyat sa entablado. Gayunpaman, pinandilatan si Alex ng maraming pares ng mga mata. Akala ng ilan, itong si Jerk, ang lakas ng loob niyang nakawin ang unang halik ni Michelle.
Oh Diyos ko, ang bastos na ito. Nasa loob ng karamihan ang mga mata ni Beatrice, buong oras niyang pinagmamasdan ang kanilang mga pakikipag-ugnayan. Thud. Sa hingal ng mga tao, tumalon si Michelle sa riles at lumapag sa entablado. Pagbaba ni Michelle sa entablado, ang bouncy movements ng kanyang malalaking busts ay humanga sa lahat, na nanlaki ang kanilang mga mata, lalo na ang mga lalaking estudyante, mas lalo silang naiinggit kay Alex nang makakita ng ganoong view. Hinawakan ni Michelle si Priscilla at inilipat sa likod. Pinandilatan niya ang mayabang na nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, "Ako ang kalaban mo ngayon." Hindi na naglakas loob si Priscilla na manatili sa entablado. Kaya naman, dali-dali siyang tumakbo, hawak-hawak ang kanyang mga kamay, takot na takot. Tinapik siya ni Alex sa balikat at mapait na ngumiti. "Ang galing mo, sabi ko sayo. Mananalo ka, talaga bang nanalo ako?" Maraming tao na nakatayo sa isang tabi, ang nakatitig kay Priscilla at inilibot ang kanilang mga mata. Napakunot ang noo ni Ann Alize at tinitigan si Priscilla, hindi niya maintindihan ang biglaang pagputok ng kanyang kakayahan. Pagkatapos ay dumating siya sa isang conclusion na si Trevor ay napunta sa malalim na dulo mula sa labis na trabaho sa kanyang mga kapangyarihan. Wala siyang maisip na ibang paraan para matalo ni Priscilla si Trevor. Gayunpaman, hindi niya naisip na si Alex ang wire puller at tinulungan siyang manalo. Pagkatapos ng lahat, iyon ay ganap na wala sa kanyang kahon ng pag-iisip, hindi siya maaaring makarating sa konklusyong iyon maliban kung siya ay nabaliw. Sa sandaling ito, ang lalaki sa entablado ay nakatitig sa dibdib ni Michelle. Mukha siyang sabik at sinabing, "Ikaw si Michelle Yao. Nag-iimpake ka talaga ha. Hindi mo matatalo ang alagad ko, sigurado ka bang gusto mo akong ipaglaban, dalaga? Paano ito, bibigyan kita ng magandang alok. Aminin mo ang iyong pagkatalo at maging akin ka sa loob ng 3 araw, pagkatapos ay pakakawalan kita." Ano? Ang ganitong mga salita ay hindi lamang nagdulot ng kaguluhan sa loob ng Devil Coven, ngunit ang mga estudyante ng California State University ay nagalit din. Ito ay isang paaralan at sila ay mga estudyante pa. Gayunpaman, ang matandang ito ay gumalaw-galaw na parang namumuno sa campus, at gusto pa niyang matulog ang nangungunang campus bell sa kanya sa loob ng 3 araw. Ito ay ganap na mabangis at immoral. Pati si Alex ay pinandilatan siya ng masama. Gayunpaman, pagkatapos pag-aralan ang lalaki, may naramdaman si Alex. Ang lalaki sa entablado ay may malakas na chi, ngunit ito ay madilim at madilim maging ang mga mata ng lalaki ay puno ng kasamaan at pagnanasa habang patuloy na nakatitig kay Michelle. Isang anino. Nagulat si Alex nang makilala ang pagkakakilanlan ng lalaki. Higit pa rito, ang anino na ito ang pinakamababa sa pinakamababa, na dalubhasa sa pagnanakaw ng yin mula sa mga babae. Mula nang magsanay si Michelle ng Slans Joda, malakas ang kanyang yin. Iyon ang dahilan kung bakit napatitig sa kanya ang lalaki. Sa sumunod na segundo, inatake agad ni Michelle ang lalaki. Mainit ang ulo niya, paano niya natitiis ang ganitong kahihiyan ng isang nakakadiri na lalaki. Bukod dito, medyo matagal nang namumuo ang galit sa loob niya ngunit wala siyang mahanap na paraan para maibulalas iyon. Kaya, ang lalaking ito ay ang perpektong punching bag. Mamatay. Tumalon si Michelle sa kalagitnaan ng hangin at umikot ng malakas, itinuon ang lahat ng enerhiya ni Slans Joda sa kanyang mga binti. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang kanyang mga binti patungo sa masama. Malabag na lalaki. Nandoon naman ang lalaki para panuurin ang laban nila ni Trevor. Naisip niya na ang kanyang mga kakayahan ay hindi katumbas para sa kanya, kaya't nagpasya siyang hadlangan ang kanyang pag-atake gamit lamang ang isang kamay. Gayunpaman, mula sa impact na ito, halos mabali ang kanyang braso. Ang kanyang panloob na puwersa na puno ng slants. Joda ay dumaloy palabas sa kanyang mga meridian, na nagiging isang malakas na enerhiya. Nagulat ang lalaki at nagmamadaling umatras ng ilang hakbang. Nasaksihan ng gayong ligaw at kasiya siyang pagtatanghal, ang mga tao ay napasigla. Nagsimulang magbulalas ang lahat, na mangha sila sa husay ni Michelle. Ang mga miyembro ng Devil Coven ay naghiyawan at nagpalakpakan din para kay Michelle. Samantala, ang mga miyembro ng Green Dragons ay mapula ang mukha, nakatingin sa hindi makapaniwala. Ang lalaki sa entablado ay si Steven Musker, siya nga ang amo ni Trevor. Malaki ang naiambag niya sa pagpapabuti ni Trevor sa martial arts sa ilang antas sa napakaikling panahon.
Gayunpaman, ang isang makapangyarihang lalaki na tulad niya ay umatras pagkatapos na hampasin ni Michelle. Naisip ng karamihan, paano niya ito nagawa? Gayunpaman, si Steven ay mukhang mas nasasabik kaysa sa dati, na parang ang kanyang interes kay Michelle ay lumaki sa pagtaas ng ulo ni Michelle. Pagdating ng panahon, ang pagnanakaw sa kanya ng Yin ay mas mabuti kaysa sa mga nakolekta niya. Mula sa 12 ng mga estudyante ng TBU kamakailan. Tapusin na natin ito, binibini. Umiti si Steven ng nakakaloko at umungot. Nadagdagan siya ng biglaang pagputok ng kakaiba, masamang puwersa sa loob ng kanyang katawan habang ang mga pulang kislap ay kumikislap sa kanyang mga mata. Akmang hahampasin siya ni Michelle gamit ang kanyang palad. Na-counter rin niya ang pag-atake nito sa kanya. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa bulwagan. Si Steven ay may nakatago na espesyal na enerhiya sa kanyang palad, na tumagos sa mga meridian ni Michelle. Iyon ang pinakamalakas niyang kakayahan bilang isang anino, isang kasanayang may epekto ng pang-aakit. Kaya naman, wala siyang pakialam sa lahat na pinatumba siya ni Michelle ng hampas ng palad, dahil alam niyang siya ang mananalo sa huli. Tinitik pa niya ang kanyang mga daliri at sinabing, "Stop." Gayunpaman, nawala ang epekto ng kanyang all-winning na kasanayan ngayon. Sinugod siya ni Michelle ng sobrang bangis at matatalim na galaw. Itinaas niya ang isang paa at pinalo ng malakas ang ulo nito. Ano? Bam! Bumagsak si Steven sa lupa na napaikot ang mga mata at nahimatay. Habang nagsisimulang mawala ang kanyang kamalayan, isang huling pag-iisip ang lumitaw sa kanyang isipan. Paano ito nangyari? Hindi niya alam na si Alex ay nag-iwan din ng daloy ng kanyang chi kay Michelle. Ang chi ni Alex mula sa Force ay kadalasang nagmula sa celestial breath ng kanyang ninuno. Ang chi ay may elemento ng kidlat at mga katangian ng pagpapagaling. Ito ay upang matulungan siyang matutunan ang mga pangunahing kaalaman ng The Ultimate Book of Medicine. Kasabay nito, nagkaroon ito ng malaking kalamangan sa pagpapaalis ng masasamang espiritu at sira na enerhiya. Ang lakas ng pang-aakit ni Steven ay napatay sa sandaling ito ay pumasok sa katawan ni Michelle, kaya ang epekto ay hindi wasto. Sa isang sipa lang, natukoy na ang kinalabasan. Lahat ng mula sa Devil Coven ay tuwang-tuwa. Ang iba pang bahagi ng California State University ay pumalakpak din ng malakas. Inikat ni Michelle ang mga mesa, mula sa pagsusuka ng dugo ay napako ang tingin niya kay Trevor, na nasa labas ng stage. Sa isang matamis na boses na parang sanggol, sinabi niya, "Trevor Newman, ako, si Michelle Yao, paprotektahan ng California State University. Kung maglakas loob kang ay muli ang sinuman sa ating universidad, sisiguraduhin kung tatanggalin ang lahat sa Green Dragons." Sunod-sunod ang malalakas na palakpak. Maraming estudyante ang nagsimulang kumanta, lumabas sa California State University. May sumigaw, "Green Dragons. Parang Green Pests. Wala kayong kakayahan o moral. How dare you ask an old gangster to bully our students? Tingnan mo ngayon. Nawala ka, ha? All hail Devil Coven." Mabuhay si Michelle Yao. Umalangaw sa clubhouse ang malalakas at masigasig na tagay. Sa sandaling ito, maging si Beatrice, na nakatayo sa karamihan, ay tumitig kay Michelle ng may paghanga. Kumikislap ang mga mata niya sa excitement. Kahit isa lamang siyang walang kapangyarihan, babaeng dalaga, pinangarap pa rin niyang maging bayani o mandirigma. Nais niyang maging isang makatarungan at makapangyarihang martial art master din. Naayos ang alikabok, ang mga miyembro ng Green Dragons ay umatras ng malungkot. Tumalon si Michelle sa stage at lumapit kay Alex, kumalukip-kip sa likod niya. Ang kanyang mapagmataas ngunit napakarilag na ekspresyon ay nagulat sa lahat ng nasa bulwagan. "Kamusta ang ginawa ko?" Proud na tanong niya. "Kaya nga," sinabi ni Alex, "ngunit kailangan mong mag-ingat sa matandang iyon, siya ay isang mapanganib na tao. Nabugbog ko na siya, kaya bakit ako matatakot sa kanya? Imbes na matakot siya sa akin." Naiinis na sagot ni Michelle. Hindi masabi ni Alex ng eksakto ang mga banta ni Steven. Pagkatapos ng lahat, hindi siya isang Diyos na nakakaalam sa lahat, hindi pa niya nakita ang kapangyarihan ng pang-aakit ni Steven. Kaya naman, hindi siya makapagbigay ng opinyon dito. At tumanggo na lang. "Mabuti ang ginawa mo." He then continued, "Are you busy later? May itatanong ako sa'yo, sabay tayo kumain." "Oo naman." Si Michelle ay napakapopular sa California State University.
Kinailangan niyang batiin ang ilang tao bago umalis. Gayunman, nangako si Alex na ililibre niya si Priscilla sa isang pagkain, kaya niyaya niya itong sumama. Inanyayahan din ni Michelle si Annalise. Habang pinipili pa nila ang lokasyon ng kainan, isang batang babae ang sumugod sa kanila at tinawag si Alex, brother. Sa sandaling iyon, natigilan si Alex. Hindi niya inaasahan na dumating din si Beatrice sa university. Ang nakakagulat sa lahat, tinawag siyang bayaw ni Beatrice kaya naisip niya na baka nabaliw na ito. Ang Burgess na campus belle, si Beatrice Essex. Ikaw ay, parehong hindi makapaniwalang tinitigan nina Annalise at Priscilla si Beatrice, saka sila bumaling kay Alex. Base sa kanilang obserbasyon, napag-alaman nilang boyfriend ni Michelle si Alex. Bakit pa sila maghahalikan at maghahalikan? Akala nila sasampalin at bugbugin ni Michelle si Alex, pati si Beatrice ay nag-isip. Tinukoy niya si Alex bilang kanyang bayaw para lang ilantad ang pagkakakilanlan ni Alex. Gusto niyang sabihin kay Michelle na siya ay isang lalaking may asawa na pinaglalaruan ang kanyang damdamin. Sa pagkakaalam niya kay Michelle, siguradong bugbugin niya ito. Gayunpaman, sa kanyang pagkamatay, walang nangyari. Bahagyang nagulat si Michelle sa sinabi niyang, Beatrice Essex, you're Alex's sister-in-law. Dapat sinabi mo nang mas maaga. Kung may manggulo sa iyo sa universidad, maaari mong banggitin ang pangalan ko at paprotektahan kita. Ano? Ang tatlong babae ay nabigla sa kanyang mga salita habang iniisip nila, ano ang nangyayari dito? Ang boyfriend mo ay bayaw ng iba. Paanong hindi ka magagalit? Baka ikaw, parang homewrecker. Walang pakialam na sinulyapan ni Alex si Beatrice, sa isang tingin lang ay alam na niya ang pinagkakaabalahan nito. Tinanong niya, may kailangan ka ba? Nakanganga ang bibig ni Beatrice, ngunit walang salitang lumabas. Naganap ang mga pangyayari sa paraang hindi niya inaasahan. Kaking gulat niya na hindi niya masagot ang tanong nito, ang tanging magagawa niya ay tumahimik sa pwesto. Sabi ni Alex, dapat kang umuwi ng mabilis hanggat maaari kung wala kang kailangan. Ang iyong kapatid na babae ay dapat na nagtatrabaho sa kanyang kaibuturan. Wala kang gagawin sa buong maghapon, pero hindi ka man lang tumulong sa bahay. Hindi. Marunong magluto ang nanay mo, dapat matuto kang gumawa nito. Umuwi ka na, at isipin ang iyong bibig, huwag kang maglakas loob na magsuka ng walang kapartakan. O kung hindi, tahimik ang lahat sa eksena, lalo na sina Annalise at Priscilla. Iniisip nila kung hindi gumagana ang kanilang mga tenga. Bakit pa ba mangyayari ang ganitong katawa-tawang bagay sa harap ng kanilang mga mata? Iminungkahi ni Michelle. Beatrice, pupunta tayo sa labas para kumain. Gusto mo bang sumama sa amin? Bago sumagot si Beatrice, sinabi ni Alex, hindi na kailangan yon. Walang gana sa pagkain kung sabay tayong kakain. Natigilan si Michelle, dahil hindi siya sigurado kung siya ba ang tinutukoy niya o si Beatrice. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Pagkatapos kumaway kay Beatrice para magpaalam, nilainggan niya si Alex at sinabing, tara na. Binili kita ng kotse, nakaparada ito sa east parking lot. Tingnan mo kung hindi mo gusto, bibilhan kita ng isa pa. Tumango si Alex. Sige. Naisip ni Annalise, na hindi nakatiis na panoorin sila na kumikilos na lovey-dovey, sino ba itong si Alex na ito? She hated such people, dapat magpasalamat siya na hindi pa siya nito binugbog. Nagsalita si Annalise, Michelle, sira ka na ba? Pinagdroga ka ba niya? Ano ang gusto mo sa walang kwentang basurang ito? Hindi ko akalain na makakasama ko siyang kumain sa iisang table. Aalis na ako, ingat ka. Saka siya tumalikod at agad na umalis. Inosenteng kinusot ni Priscilla ang kanyang mga mata at sinabing, miss. Yaol. Naalala ko lang na may mga bagay akong dapat asikasuhin. Sinabihan ako ng aking ina na kumain din ng hapunan sa bahay, kaya uuwi ako ngayon. Pwede kayong. Oo. Umalis na rin siya. Pinagmasdan ni Alex ang likod ni Priscilla habang lumalayo ito at marahang umiling. Medyo espesyal ang dalaga. Nang ipasok ni Alex ang kanyang espesyal na chi sa kanyang katawan, napagtanto niya ang isang bagay na kakaiba sa loob niya, mayroon siyang napakabihirang Curious Pulse. Ang mga taong may ganoong pambihirang pulso ay makakapag-practice ng Yao's Lance Jodo na may kaunting pagsisikap at pagpaparami ng mga resulta. Kung bibigyan niya siya ng kamay, ang kanyang kinabukasan sa larangan ng martial arts ay walang hangganan.
Kaya naman, gusto niyang dalhin si Priscilla sa Yaol Manor at humingi ng pahintulot kay Keith na hayaan siyang magsanay sa kanilang martial art. Gayunpaman, ngayong wala na siya, hindi siya matulungan ni Alex. Sa panunood nina Alex at Michelle na magkasamang umalis, labis na nalungkot si Beatrice, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Minsan ay hindi niya inasahan na si Michelle ay magiging isang bitch at walang pakialam sa kanyang boyfriend na may asawa na. Lihim niyang naisip, si Alex Rockefeller ang pinakamasama. How dare he pursue other girls behind his back? Gayunpaman, nagkaroon pa ba siya ng lakas ng loob? Nasabihin ito sa kanyang kapatid. Kabanata 196 hanggang 200. Natatakot siya na baka hindi na siya makaligtas sa universidad kung ilantad niya ang mga ito. Nang makarating sila sa parking lot, napagtanto ni Alex na binibigyan siya ni Michelle ng pulang Aston Martin. Ang cool na istruktura nito ay medyo uso, ngunit hindi ito idinisenyo upang madaling magmaneho sa mga lubak. Paumanhin, hindi ko makuha ang M8 na gusto mo. Wala sa kanila ang natitira sa California ngayon. Maaari mo muna itong kunin at kukunin ko sa iyo ang M8 pagkatapos itong mapunan. Tingnan mo siya, napaka-generous. Nakabili siya ng isang marangyang sasakyan na nagkakahalaga ng daan-daang libo ng ganoon lang, na para bang bibili lang siya ng lobo. Sige, si Alex ay hindi mapili sa mga sasakyan. Pumunta sila sa isang spicy stew restaurant. Nagulat si Michelle. Nais mo bang tretuin ako nito? Sagot ni Alex, gagamot ko sana si Priscilla pero umuwi siya. Mag-order na lang tayo ng simple. Sinusubukan mo bang habulin si Priscilla? Matutulungan kita, alam mo ba? Ilalagay ko siya sa iyong kama sa loob lamang ng ilang araw. Kinampos ni Alex ng chopstick si Michelle sa noo. Mukha ba akong ganoong klaseng tao? May asawa na ako. Hindi interesado si Alex sa kanyang kalokohan at sinabing, may itatanong ako sa iyo. Pag-aari ba ng iyong pamilya ang bagong material na ito mula sa Thousand Leaves? Napaisip naman si Michelle at tumango. Oo, sa tingin ko. Bakit mo natanong? Ipinaliwanag sa kanya ni Alex ang buong sitwasyon. Kinampas-hampas ni Michelle ang kanyang dibdib at sinabing, madali lang iyan, tatawag lang ako at may padadalhan ng permit ngayon. How dare that a sex construction company bully your wife? I'll forfeit their permit for that, I just need to say the word. Napailing si Alex pagkatapos mag-isip. Ang mga Essex ay pamilya pa rin ni Dorothy. Kung papayag siya dito, magiging hindi mapakali ang mga Essex tungkol dito. Tiyak na susugurin ng matandang babae ang lugar ni Claire na parang baliw at sisigawan siya. Kailangan niyang magpakita ng awa sa kanila sa pagkakataong ito. Agad namang tumawag si Michelle. Napakahusay din ng kanilang mga empleyado. In just 30 minutes, may dumating na lalaking nasa katanghaliang gulang na may dalang document pouch. Tinuro ni Michelle si Alex. Iabot mo sa kanya, siya si Alex Rockefeller, VIP ni Lolo. Kung sakaling humingi siya sa iyo ng isang bagay, obligado kang sundin ang kanyang mga utos, nakuha mo ba? Ang lalaking ito ay si Jack Trent, ang pangkalahatang tagapamahala ng Thousand Leaves, at sa gayon ay isang empleyado rin ng mga yaol. Sa mga salita ni Michelle, binigyan niya ng lubos na paggalang si Alex at ibinigay sa kanya ang dokumento. Pagkatapos ay naglabas siya ng card, ngumiti ng malawak. Ginoo, Rockefeller, ito ang aking business card. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Nakilala ko rin si Miss Essex mula sa Essex Construction City South Subsidiary Company. Siya ay napaka-responsable at may kakayahan. Ang permit na ito ay magbibigay daan sa iyo na ibenta ang aming bagong material sa buong bansa, hindi ka limitado sa isang lugar lamang. Umiti si Alex at kinuha ang dokumento. Salamat. Napatingin siya sa kaliwang bahagi ng baywang ni Jack at nagtanong, Mr. Trent, nakakaranas ka na ba ng pananakit ng likod? Natigilan si Jack, hindi niya inaasahang magtatanong ng ganoon si Alex. Paano mo nalaman, Mr. Rockefeller? It's nothing really, I must have been cooped up in my office, sitting for long hours must have caused me back pain. Ito ay isang sakit sa trabaho, ngunit hindi ito gaanong nakakaabala sa akin. Umiling si Alex. Ginoo, Trent, hindi yun normal na pananakit ng likod. Mayroon kang mga bato sa bato. Isipin mo, hindi lang likod, di ba? Hindi ka ba nakaramdam ng pagduduwal at pagsusuka kamakailan?
Ang iyong ihi ay malamang na may bahagyang pula din. Lumalala na ang kidney stone mo. Ha, naalala ni Jack na siguradong light red ang ihi niya kaninang umaga. Sabi ni Alex, halika rito. Natigilan muli si Jack, nagsalubong ang kilay ni Michelle. Jack Trent, gawin mo lang ang sinasabi niya. Siya ang master ng Miracle Doctor ng California, isang maalamat na doktor mismo. Napakaswerte mo na na-diagnose ka niya. Napaawang ang bibig ni Jack, hindi siya makapaniwala. Bigla namang tumawa ang isang babae at nagsalita ng sarcastic. Ang master ng Miracle Doctor ng California. Isang maalamat na doktor mismo. Anong biro? Kung siya ay isang maalamat na doktor, kung gayon ako ay magiging Street Mary. Nakaupo sa likod ni Alex ang babaeng nagsalita at parang nasa 30. Narinig niya ang usapan nila dahil malapit lang siya sa upuan. Nakikinig siya sa kanila mula nang sabihin ni Michelle na ilalagay niya si Priscilla sa kama ni Alex. Talagang hinamak niya ang dalawa, at gusto pa niyang tawagan ang mga pulis sa kanila. Nakaluwag na tinanggihan ni Alex ang alok. Nang maglaon, narinig niyang nag-uusap sila tungkol sa Thousand Leaves, na nagsasabing makukuha nila ang permit sa isang salita lang. Nang marinig niya ito, halos mailuwa niya ang kanyang maanghang na nilagang. Nagkataon lang na alam niya ang tungkol sa Thousand Leaves. Ang kanyang asawa ay nagbibenta rin ng mga materyales sa gusali, kahit na siya ay isang maliit na distributor na nagtatrabaho sa ilalim ng prangkisa ng California. Alam niya na ang Thousand Leaves ay pag-aari ng mga yawl, isa sa 4 na pinakamayayamang pamilya sa California. Ang kumpanya ay mahusay din na na-advertise. Ang kanyang asawa ay namahaji ng daan-daang iba't ibang tatak ng mga materyales sa gusali, ngunit ang Thousand Leaves ay nag-ambag ng 70% ng kanilang mga benta. Paano nasabi ng dalagang iyon na makukuha niya ang sales permit mula sa isang sikat na brand sa isang salita? Ito ay malinaw na isang biro. Ang mas nakakatakot ay nagsimula siyang mag-bluff na ang binata ang master ng Miracle Doctor ng California. Namilog ang mata ni Michelle. At pinandilatan ang babae. Sino ka ba? Tumawa ulit ang babae. Ako si Street Mary. Nakuha na nila ang atensyon ng lahat ng customer na nagsimula na rin silang pagtawanan. What the fuck, naghahanap ka ba ng away, bitch? Sabi ni Michelle habang hinahampas ang lamesa, akmang sasampalin. Ibinaba ni Alex ang kamay niya. Bakit ka ba triggered? Kailangan lang nilang makita ito para sa kanilang sarili. Bakit magagalit ang yawl diva sa mga salita ng isang walang tao? Napupunta lamang iyon upang ipakita ang iyong mga kapintasan. Kailangan mong simulan ang pag-aaral kung paano kontrolin ang iyong emosyon. Malaki ang pakinabang nito sa iyong kalusugan. Umupo ulit si Michelle kahit nanlilisik pa rin ang mga mata niya. Gayunpaman, ang babaeng iyon ay hindi tumitigil sa panunuya. Sinubukan mo akong sampalin. Tingnan mo lang sarili mo. Kahit hanggang sa pagtawag sa kanya ng yawl diva, what a fucking bluff. Don't tell me you're sorry, as is from one of the 4 richest family, the Yowls. Gusto mo, bakit pupunta ang isang yawl sa isang magarbong lugar para kumain ng maanghang na nilaga? Ang buhay mo ba ay nakabatay lamang sa gayong mga kasinungalingan? Kung ikaw ay isang yawl, ako ang reyna ng United Nations. Maya-maya lang ay sinampal ng malakas ang mukha ng babae. Si Jack Trent iyon. Nagdilim ang ekspresyon niya. How dare you insult the young lady? May death wish ka ba? Matapos sampalan, ang babae ay umuusok at tumili na parang baliw. Ngunit siya ay nalampasan dahil mayroon silang 3 tao sa kanilang panig. Sabi niya, patay na karne ka sa pagsampal sa akin. Huwag kang maglakas loob na tumakbo, kayong mga sinungaling. Nagmamadali siyang lumabas para humingi ng tulong. Si Alex at ang iba ay walang pakialam. Nilingon ni Alex si Jack at sinabing, Mr. Trent, lumalala ang iyong mga bato sa bato. Kung hindi mo ilalabas ang mga ito, ang mga bato ay makakasira ng iyong mga bato ng permanente at hindi na sila gagana ng normal. Masisira rin ito ang iyong urinary system. Halika dito at ipapagamot ko ito para sa iyo. Huwag kang mag-alala, 1 minuto lang. Bahagyang kumaibat ang mga talukap ni Jack. Ilang sulyap niya si Michelle habang nagsisimula na rin siyang magduda sa identity ni Alex. Kung wala si Michelle, sisabog na siya. Sabi niya, ito ay isang masamang kaso ng bato sa bato. Ngunit ngayon ay sinasabi niya na maaari niya akong pagalingin sa loob lamang ng 1 minuto. Talaga bang iniisip niya na siya ay isang uri ng Diyos?
Bukod dito, hindi siya naniwala nang sabihin ni Michelle na si Alex ang master ng miracle doctor ng California. Biglang humakbang ang isang binata at tumawa. Nako, hindi ko na kaya. Kailangan ko talagang tumawa kahit 1 minuto lang. Hoy pare, hindi kita pinagtatawanan, pero hindi ko na talaga mapigilan ang tawa ko. Ang mga bato sa bato ay hindi ganoon kadaling pagalingin. 1 minuto, siguradong nagbibiro ka talaga. Sabi ni Jack, Mr. Rockefeller, well, pupunta lang ako sa ospital. Binigyan ni Michelle ng mahinang sipa si Jack sa hita. Go, hayaan mong gamutin ka ni Alex. Kung ito ay isang bagay na magagawa niya sa 1 minuto, kung gayon bakit mag-abala sa pagpunta sa ospital? At saka, matutulungan natin ang taong ito na palawakin ang kanyang pananaw at isara siya. Hindi alam ni Jack kung paano tatanggihan si Michelle, kaya determinadong lumapit siya kay Alex. Iminungkahi lamang ni Alex na pagalingin siya mula nang tulungan siya ni Jack. Umiti siya at sinabing, Mr. Trent, kailangan ng tadhana para mailigtas ang isang tao. Kung talagang may pagdududa ka, ayos lang. Maaari kang palaging pumunta sa isang ospital para sa isang check-up. Kailangan mong maging mabilis, ang iyong bato sa bato ay nasa isang napakasamang posisyon, maaari itong humantong sa iba pang mga impeksyon. Ang lahat ay hindi napigil ang tumawa muli. Di ka gumamit ng ultrasound o x-ray, hindi mo man lang na-check ang pulso niya. Paano mo malalaman na ang bato sa bato ay nasa isang masamang lugar? May x-ray vision ka ba? Sa pagkakataong ito, nanlaki na rin ang mga mata ni Michelle. Pinag-cross niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib dahil sa pagdududa. Alex, mayroon ka bang x-ray vision? Hindi siya pinansin ni Alex. Bigla namang nagsalita si Jack. Ginoo, Rockefeller, naniniwala ako sa iyo. Hindi pa rin siya gumagamit ng surgical knife, kaya alam ni Jack na sulit itong subukan. Hindi na nagsalita pa si Alex at inilagay ang kanyang kamay sa sugat, ipinasok ang kanyang chi sa kanyang katawan. Sa pamamagitan ng paglikha ng vibrating energy, nagawa niyang durugan sa balat ang mga bato sa bato ni Jack. Nagawa pa niyang ilabas ito sa kanyang mga bato papunta sa kanyang bituka. Pagkatapos ay binawi ni Alex ang kanyang kamay makalipas ang 1 minuto. Okay, now tell me, masakit pa ba ang likod mo? Hinawakan ni Jack ang likod niya, pinaikot din ang bewang niya, tuwang-tuwa niyang bulalas. Hindi na masakit, mas gamaan ang pakiramdam ko ngayon. So, nagka-kidney stone talaga ako. Mr. Rockefeller, isa ka talagang maalamat na doktor, literal kang ipinanganak na muli ni Hippocrates. To think na pinagdudahan kita ngayon lang, I'm so sorry. Napabuga ang binata ng pansit sa butas ng ilong dahil sa pagkabulol. Nagsalita siya, oh please, at least make it realistic. Sobra-sobra na ang kilos mo. Sa tingin mo ba talaga gumagawa ka ng drama? Sagot ni Jack, Mr. Talagang pinagaling ng Rockefeller ang aking mga bato sa bato ngayon lang. The young man waved dismissively, fine, whatever, natalo ako, okay. Ipagpatuloy mo ang pag-arte sa lahat ng gusto mo. Biglang may pumasok na grupo ng mga lalaki sa restaurant. Ang pinuno ay buff, nakasuot ng pang-itaas na may maikling manggas. Ang kanyang mga braso ay natatakpan din ng mga tato ng tigre. Sino ang sumampal sa asawa ko? Lumabas ka dito sa sandaling ito. Mukhang siya ang asawa ng babaeng iyon. Bago pa makahakbang si Jack ay sumugod sa kanila ang babae at tinuro siya. Siya yun. Itong tatlong sinungaling na taunan. Sinasabing siya ang master ng miracle doctor ng California. At tinatawag siyang yaw. Anong biro? Tingnan mo na lang ang sarili mo sa salamin. Ang pinakamatanda ay ang sumampal sa akin. Hobby, pagsisihan mo siya. Sampilan mo siya ng 100 beses o kung ano paman. Sumimangot ang lalaki. Sige, tumabi ka. Maghihiganti ako para sa iyo. You motherfucker, how dare you sampal asawa ko? Sino ang nagbigay sa iyo ng per? Biglang naputol ang mga salita niya. Nanlaki ang mata niya, nakanganga ang bibig. Binigyan siya ng babae ng isang light nudge. Hobby, bakit nakatayo ka lang dyan? Bugbugin mo siya, bugbugin mo itong dumb loser. Iniwas ng lalaki ang kanyang braso at sinampal ang isang mukha. Gayunpaman, hindi niya sinampal si Jack, kundi ang kanyang asawa sa halip. Galit ka ba? Sabi ko sampilan mo siya eh. Bakit mo ako sinasampal? Naghiyawan ang mga babae.
Isa pang sampal ang damapo sa mukha ng babae. Sinabi ng lalaki, itikom mo ang iyong bibig. Lumuhad ang lalaki sa harap nila na may mapait na ekspresyon. Ginoo, Trent, Miss Yao, hindi nakilala ng aking asawa at labis kang nasaktan. I'm sorry, Charles. Puso akong humihingi ng tawad para sa kanya. Sorry talaga. Pagkatapos ay sinampal niya ang sarili ng maraming beses. Natahimik ang lahat ng tao sa restaurant. Naunang nahulog sa upuan ang binata na nabulunan ng pansit. Miss Yao, ang California Diva. Totoo ba ito? May naglabas ng phone nila ng palihim at hinanap ang California Diva. Maraming larawan at resulta ang lumabas. Si Michelle ay palaging may mataas na profile at walang pakialam sa mga paparazzi. Wala ring ginawa ang mga yawl tungkol dito, hinayaan lang nila siya. Kaya, medyo madaling tingnan siya. Biglang may sumigaw. Totoo iyon. Totoo iyon. Siya talaga si Miss Yawl, Michelle Yawl. So, totoo. Pumunta talaga si Miss Yawl sa restaurant ko para kumain ng spices too. I wonder if I could get a picture with her. Esther, bulag ka ba? Tignan mo siya, naiinis siya. Bakit ngayon ka pa hihingi ng litrato? Matapos sampelan ng lalaki ang sarili ng mahigit 10 beses, nagsalita si Jack. Kilala mo ba ako? Tumango ang lalaki. Tinanong ni Jack ang isa pang tanong, sino ka? Inilagay nito ang lalaki sa isang mahirap na posisyon. Ang kanyang tindahan ng materyales sa gusali ay isa sa mga mas maliliit na distributor ng Thousand Leaves. Na kung bakit pamilyar siya sa Thousand Leaves, mayroon pa siyang mga brochure. Ito ay kung paano niya nalaman ang tungkol kay Jack. Gayunpaman, kung isisiwalat niya ngayon ang kanyang pagkakakilanlan, posibleng ma-forfeit ng Thousand Leaves ang kanyang lisensya sa pagbibenta at magkakaroon siya ng malaking kawalan. Ngunit, hindi siya nang ahas na magsinungaling sa harap ng Yawl Diva. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Tumango si Jack at tumingin sa babaeng may namumong mukha na puno ng takot. Umalis ka na lang, at bantayan mo ang asawa mo. Kung maglakas loob siyang saktan muli ang dalaga, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Tuwang-tuwa ang lalaki, hindi niya inaasahan na ganoon kadaling pakawalan siya ni Jack. Binigyan niya agad ito ng ilang kawtaw at umalis. Hindi niya alam na parang mga langgam sila kay Jack. Ayaw ni Jack na magkaroon ng isang tao sa publiko para sa isang maliit na bagay. Kung madali niya silang pakawalan, ang pamilyang ito ay magkakautang sa kanya. At dahil dito ay haantong sila sa pagtatrabaho ng mas mahirap para sa kanilang kumpanya. Bukod dito, makikinabang ito sa Thousand Leaves at sa reputasyon ng mga yawl. Maya-maya, gumapang muli ang binata at tinitigan si Alex. So, isa ka talagang maalamat na doktor. Tiyak, hindi gagawa ng ganoong kasinungalingan si Miss Yawl dahil sa pagkabagot. Ilang sulyap sa kanya si Alex. Kahit na pinagtatawanan niya siya, ang kanyang mga salita ay hindi lumalampas sa anumang mga hangganan at siya ay medyo nakakatawa din. Bukod dito, tiningnan ni Alex ang kanyang chi at napagtanto na may sakit ang lalaki. Kung mag-aaksaya pa siya ng oras, malalagay sa matinding panganib ang binata. With a good heart, Alex said, nakaranas ka na ba ng pananakit ng ulo? Mabigat ba ang iyong ulo at kung minsan ay naiitim ka? Natigilan ang binata. Paano mo nalaman iyon? Sabi ni Michelle, di ba sabi ko kanina? Siya ang master ng miracle doctor ng California. Bakit ako magsisinungaling sa isang walang katulad mo? Gulat na gulat ang binata. Pero, ito ay kitawa-tawa lang. Si Dr. Coney ay halos nasa 80 na. Mukhang maaari siyang maging apo ni Dr. Coney, paano siya magiging amo niya? Ayaw gamitin ni Alex ang reputasyon ni James, he waved dismissively. Michelle, itigil mo na ang pagsasabi sa iba na ako ang master ni Dr. Coney. Tinuruan ko lang siya ng acupuncture method, wala talaga. Binata, may tumor sa iyong utak. Kung pupunta ka sa isang ospital ngayon, maaari kang magkaroon ng pagkakataon na mabuhay. Kung patuloy kang magpapatigil ng oras, walang makakapagligtas sa iyo. Bahala ka, busog na ako, tara na. Biglang nalungkot ang binata, so legendary doctor ka talaga. Tama ka, may tumor ako sa utak. Nagulat ang may-ari ng tindahan ng Spices to Restaurant. Ha, look, may tumor ka sa utak. Anong nangyari? Kumbaga, magkakilala silang lahat. Umiti ng mapait si Luke. Well, Mr. Dex, ito ay kung ano ito.
Kung gayon, hindi ka ba dapat pumunta sa ospital ngayon? Ano pa ang hinihintay mo? Sa tingin mo ba gusto ko talagang maghintay? Ang bayad sa operasyon ay hindi bababa sa $250,000. At may mga panganib din sa operasyon, ito ay isang 50-50 sugal. Baka hindi ako makaligtas sa operasyon. Hindi naman sa hindi mo alam ang kalagayan ng pamilya ko. Kung may mangyari sa akin, tapos na ang nanay at kapatid ko. Ayos lang, wala nang usapan, aalis na ako. Marami akong parsela na ihahatid sa tanghali. Napabuntong hininga ang may-ari ng tindahan, puno ng pakikiramay ang kanyang mga mata. Mukhang isa na namang trahedya ito. Maghintay ka, nagsalita si Alex. Pinagkakatiwalaan mo ba ako? Huminto ng 3 segundo ang binata at ngumiti habang tumatango. Oo, bilang kaibigan ni Miss Yaol, hindi ka magkakaroon ng oras na linlangan ang isang kawawang hamak na tulad ko. Tumayo si Alex. Maniwala ka sa akin, at ipapakita ko sa iyo ang liwanag. Lumapit siya at inilabas ang isang daliri, inilagay ito ng 1 pulgada sa itaas ng mga templo ng binata. Nandoon ang tumor sa ilalim ng kanyang bungo. Noon lang kumikinang na parang jade ang daliri ni Alex, na parang may kuryenteng nakapaligid dito. Marahan niyang hinawakan ang ulo ng binata. Nanlaki ang mata nila Michelle at Jack. Bagamat inihanda na nila ang kanilang sarili, sila ay nabigla pa rin. Ito ay isang aktwal na tumor na maaaring mag-mutate sa anumang punto. Ano ba kasing ginawa ni Alex? Gagamit ba siya ng ganoong paraan para makatulong sa pagtanggal ng tumor? Isinasantabi ang katumpakan ng paghahanap ng tumor, paano? Paano niya ito tatanggalin? Mukhang isang malaking biro ito. Gayunpaman, hindi nila alam na ang Ultimate Book of Medicine ay hindi mula sa mortal na kaharian. Makapangyarihan ang healing chi ng force na kapag pagaling ng maraming sakit. Bukod dito, sinaliksik ni Alex ang libro dahil sa kasiyahan at napagtanto na ang medikal na aklat na ito ay ginawa para sa maraming iba't ibang uri ng mga martial arts practitioner. Ang pinakamagandang bahagi ay na ito ay maaaring makatulong sa pagpapalago ng mga limbs at pag-alala. Mga kaluluwa, ito ay literal na kapangyarihan ng isang Diyos. Ang isang maliit na tumor ay walang halaga kumpara doon. Ito ay sanhi lamang ng mga baradong daluyan ng dugo. Napasigaw ang binata. Nagulat ang lahat sa restaurant, iniisip na may nangyaring masama. Pilit na tinatanggal ng binata ang daliri ni Alex. Gayunpaman, ang daliri ni Alex ay nakadikit sa kanyang ulo, hindi siya makaalis sa pagkakahawak nito. Para hindi makagalaw ang lalaki. Pinigilan siya ni Alex gamit ang kabilang kamay at mariing inutusan. Huwag kang gumalaw. May hindi na nakatiis na panuurin siya at sinubukan siyang pigilan. Hoy, alam mo ba ang mga gamit mo? Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikitang nasasaktan siya? Sinusubukan mo bang patayin siya? Oo, itigil mo na yan. O tatawag ako ng mga pulis. What the fuck, anong klaseng tao ka? Bakit kailangan namin ng mga ospital kung maaari mong gamutin ang kanyang tumor sa isang sundot lamang? Saktong may naglabas ng kanilang telepono para tawagan ang mga pulis, binitawan ni Alex ang binata at ngumiti. Sige, wala na ang tumor mo. Pinunasan ng binata ang pawis sa noo habang basang-basa siya sa malamig. Napawis sa sakit na naranasan. Dahil pinilit niyang tanggalin ang tumor, natural lang na masakit ang prosesong ito. Talaga, mukhang nagdududa ang lalaki. Hindi makapaniwala ang lahat kahit si Michelle. Sabi ni Alex, maaari kang pumunta sa ospital para magpa-check up. May lumapit para tingnan ang binata. Sa tingin ko may sugat dito. Tingnan mo, ito ay isang pasa. Punta tayo sa ospital, baka lumala pa siya. Sa tingin ko ay may malapit na ospital, maaari kang magpa-check up doon. May iba namang bumaling kay Alex. Hindi ka pwedeng umalis. Kung may mangyari, kailangan mong managot. Napangiti nang walang magawa si Alex. Sige, sasamahan kita.